Pagkagising ko nga nung umaga, nagluto na nga ako nitong itlog para mag-aalmusal nga sila kambal pagkagising nga nila. Ito nga lang ding itlog nga yung niluto ko at wala nga ding laman yung rep namin at dinipros ko nga bago kami umuwi ng Bulacan. Sayang nga din kasi yung kuryente kung iiwan nga naming nakasaksak yung rep at wala din namang laman. Bumili na nga din yan ng kamote si daddy kagabi para ito naman nga yung kakainin namin. Pagkagising nga nila, pinakain ko na nga din sila agad ng almusal at magliligpit pa nga ako. Pag kumain nga din kasi sila ng kanya-kanya nga sa umaga, mga naglalaro pa nga yan at hindi nga nila nauubos yung pagkain nila. Pagka-out nga ni daddy sa trabaho, pupunta nga kami niyan sa palengke. Wala nga din kasing laman yung rep namin at wala nga kaming uulamin ngayong gabi. Habang naglalakad nga kami papunta sa palengke, nadaanan nga namin tong bakery kaya nagpapabili nga sila kambal kay daddy ng tinapay. Buti na nga lang din mga mare at hindi nga mapili tong kambal nga sa pagkain. Habang naglalakad nga kami, kinakain na nga din nila yung pinabili nga nilang tinapay kay daddy. Sabi ko nga sa kanila dyan, wag nga muna nilang ubusin at kakain pa nga kami dito ng lugaw. Sakto nga din yung palengke namin at sabi ko nga kay daddy, dumaan nga muna kami dito sa lugawan at kakain nga muna kami. Bumili na nga din yan si daddy nitong dugo, isaw tsaka nga barbecue ni kuya dito nga sa tabing ihawan nga ng lugawan. Masama nga din daw yung pakiramdam nga ni Kuya King kaya sabi ko nga sa kanya kumain nga siya ng lugaw para pagpawisan nga siya. Ito naman ngang si Zia, natatawa nga ako sa kanya at nagpapalagay nga siya ng paminta kay daddy. Ito naman ngang isaw na to, nung nakaraan pa nga niya gustong tikman. Ayoko nga sanang pabigyan kay daddy pero sabi nga ni daddy konti lang naman daw yung kakainin na titikman nga lang daw niya. Pagkatapos nga namin kumain, mamamalengke na nga kami niya ng uulami namin at nakita ko nga tong saging kaya bumili na nga ako. Naglakad-lakad na nga din kami niyan para tumingin nga ng uulami namin at nung nakakita nga si daddy ng hipon ay bumili na nga din siya. Mahilig nga din kasi sila kambal dyan sa hipon kaya pag namamalengke nga kami lagi ngang bumibili si daddy nito. Nung nakita nga ni daddy tong tumpok na tuna, bumili na nga din siya niyan at sasabawan niya nga daw yan. Isda nga din kasi ang uulami namin, ang alam ko nga lang iluto prito at siya nga ang nakakaalam kung paano nga sabawan yun. Bumili na nga din dyan si daddy ng gulay at ipang sasahog nga daw niya sa lulutuin nga niya ngayon. Habang namamalengke nga kami ng uulami namin, kanina pa nga nagyayaya tong kambal dito sa Pure Gold at may bibilhin nga daw sila. Pinagbigyan na nga namin sila dyan para bibili nga din kami ng kakainin nila at lagi nga din nagpapabili kay kuya sa tindahan. Pagpasok nga namin dito sa loob, kung ano-ano na nga yung kinuha nila dyan. Pero sabi ko nga sa kanila dyan, isa nga lang yung kunin nila at pagkatapos nga lumabas na nga kami at magpapahinga nga daw muna kami dito sa labas. Pagkatapos nga naming mamalengke, umuwi na nga din kami at magluluto pa nga niyan si daddy ng uulami namin. Tinatamad nga din kasi akong magluto nga ngayon kaya sabi ko nga kay daddy pag uwi nga namin sa bahay, siya nga muna ang magluto ng uulami namin. Habang naglalakad nga kami papunta sa palengke kanina, nadaanan nga namin tong Pizza Hub kaya sabi nga nila kambale gusto nga daw nilang bumili ng pizza. Pero sabi nga ni daddy sa kanila pagbalik na nga lang namin para diretso uwi na nga din kami. Ngayon nga lang din kasi bumabawi nga sa pagkain sila kambal at nagkasakit nga sila sa Bulacan. Kaya sinusunod na nga din muna namin ni daddy yung mga gusto nga nilang kainin at minsan lang naman. At syempre mga mare, hindi nga mawawala yung pinabili nga nila sa Pure Gold at ito lang naman. Pero binili na nga din namin sila niya ng tinapay at gutumin nga din sila pag nasa bahay. At dahil umorder pa nga si daddy niyan at medyo matagal nga yung aantayin namin kaya sabi ko nga sa kanila uuwi na nga kami at doon na nga lang namin aantayin si daddy. Nauna na nga kaming umuwi niyan kay daddy kaya pagdating nga niya na may dala nga pizza, tuwang-tuwa nga niyan sila kambal. Pagkatapos nga nilang kumain ng lugaw, ito naman ngang pizza at kakain pa nga kami mamaya ng hapunan. Malakas ngang kumain tong mga anak ko mga mare pero hindi nga sila tabain at tagmana siguro sila sa daddy nila. Kumuha na nga din ako dyan ng isang slice nga at akala ko nga hindi nga nila ako bibigyan. Tuwang-tuwa nga si Zian dyan at sarap na sarap nga siya dito sa kinakain niya. Itong asawa ko naman nga hindi siya mahilig nga sa pizza kaya pag bumibili nga siya kami nga lang din ang kakain. Pagtingin ko nga dito kay Sayon, nakita ko nga siyang tinitingnan nga kung ilang slice pa ba yung natitira. Mukhang makakaisa nga lang daw kasi siya kaya itinabi niya na nga yung isa at malakas nga daw kumain yung kuya niya. Nakakatuwa nga lang mga mare na bilang magulang nga na ibibigay mo nga sa mga anak mo yung gusto nga nilang kainin pero hindi naman yan madalas. Habang kumakain nga kami ng pizza, nagluluto na nga din yan si daddy ng sinigang na hipon. Hindi nga din kasi kumain yung asawa ko niya ng pizza at mas gusto nga niyang kumain ng kanin. Kaya nung nakaluto na nga ng ulam si daddy, kumain na nga ulit kami niyan at hindi naman naubos nila kambal yung pizza nga nila. Nagmana nga din kasi sila sa daddy nila na mas nabubusog nga sila pag kanin nga yung kinain nila. Pagkatapos nga nilang kumain, papaliguan ko na nga din sila kaya hanggang dito na nga lang mga mare for today's video. Salamat sa panonood!